Yes, yes po. Yes po. Okay, sige. Tanggalin ko na. Yan po, malinaw. Malinaw na malinaw po. Okay, sige. So, good morning po sa lahat. So, welcome po sa ating VNC special topic for this morning. I'm excited to share with you once again ang ating special topic ngayon. It's all about gut microbiome and what is it and how it works. So, before that, so magpapakilala po muna ako sa mga first-timers sa inyo. Welcome po. Next slide. So, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonology. So, we started Herbalife 2014. Ganyan po ako kalaki, kabigat, no? I weigh 209 pounds, madaling mapagod, hinihingal. So, in short, hindi ko type yung aking pakaramdam sa ganyan kalaki. And as a doctor, alam nyo, maganda naman, no? Maganda naman ang pay. Pero ang downside is hindi nakakakain minsan sa oras. And with that, syempre, kung magkaroon man ng time makakain, minsan kahit unhealthy na, no? Ang mahalaga lang, nabubusog kami, no? Kasi uh, for another hour's work, no? And with that, lumaki ako ng ganyan. Sabi ko, ayoko ng ganitong pakaramdam, baka mamatay ako agad. Buti na lang along the way, meron palang solution. Despite the busy schedule, pwedeng makakain healthy through Herbalife. And sabi ko, sige, try ko. And naging consistent kami, me and my family, taking the shake aloe and tea every morning. At dahil dyan, talagang desidido, no? I lost a total of 20 pounds and 4 inches sa aking bewang. And with that, I joined this community. We joined this community full of positive people, energetic people, at marami, at alam niyo ba, at my stage, at my level, marami pa rin akong natututunan at this point. At yung upcoming extravaganza natin, especially sa mga supervisors na hindi pa nakakapag-register, magkita-kita tayo. Don't miss this one. Magkita-kita tayo sa Hong Kong sa coming May. Okay, so enough of me. Next slide. Proceed na tayo sa ating topic. So pag sinabing gut microbiome, ano nga ba ito? So actually, ito po ay isang blueprint, no? Dito nasusulat, ang mga microorganisms na present sa ating large intestine, sa ating gut. And alam nyo ba, ito ay may napakahalagang papel regarding sa ating health at sa ating wellness. Dahil kapag nagkaroon ng imbalance between the good bacteria and the bad bacteria, nagkakaroon po ito ng pinsala sa katawan ng tao as a whole. Okay? So napakahalaga na maintain natin ang balanse na ito dahil ito ang magdidikta ng ating health. Okay? Next slide. So bakit nga ba sinasabi na mahalaga na kailangan healthy ang ating gut? So these are just some of the benefits na pwede nating makuha. So number one, pag healthy ang ating gut, we feel more energetic, no? So imagine ninyo, halimbawa, no, na pagkagising nyo, sumasakit yung tiyan ninyo, or nag-LBM kayo, or may kumukulo-kulo, 'di ba? You don't feel energized kasi wino-worry ninyo yung tummy ninyo, no? So, nagdidikta na yon sa magiging mood ninyo for the day kasi may nararamdaman kayo sa inyong tummy. Okay? Second, ano pa? So, mas nagiging mentally clear daw ang isang taong may healthy microbiome gut. Bakit? Kasi nga po, it's a balance between good and bad bacteria. And kapag balanse po ang good and bad bacteria, mas nakakapag-isip, mas nakakapag-decide, no? Ang isang taong may healthy tummy. Ano pa? Mas less, no? Ang kanyang pagiging sakitin, and syempre, nag-i-improve ang kanyang overall emotional well-being. So, these are just some of the benefits. Ngayon, next slide. Punta naman tayo. What if hindi balanse ang ating uh, microbiome gut? So, base sa mga pag-aaral,
ang isang hindi balance na microbiome gut ay nagkakaroon po ito ng mga ah, pogi points or ganda points, no? Para isang individual na magkaroon ng mga neurodegenerative diseases, no? Na kung saan ito yung mga pumipinsala sa ating mga utak, particularly po yung Alzheimer's disease. Nakikita rin po dito na meron po siyang say, may bearing po siya sa pagkakaroon o pagde-develop ng mga autoimmune diseases. Nakikita rin po nila na isa ito sa factor na tinitignan para magkaroon ng diabetes at nagiging factor o may say din ito para sa mga taong may anxiety problem or yung mga may depression. So, kung makikita nyo, may connection ang ating gut, no, sa ating system, sa ating brain, no, sa ating immune system. So hindi lang siya nakafocus dun sa ating bituka, but they are interconnected to one another. Kaya mahalaga, healthy ang relationship ng bawat isa. Next slide. So sinasabi nga, no, paulit-ulit, we are what we eat. Actually, tama po ito. Kasi makikita ninyo sa susunod na slide, so kung if we will choose the healthy food versus the junk food or the junk food versus the healthy food, ano nga ba ang magiging benefit nito sa atin? So, ipaliwanag natin. Next slide. So, dalawang bagay po ang magiging epekto kapag tayo ay hindi kumain ng wasto or tama. Dalawang bagay. Number one, pwede po nating maiwasan or mapahinto or malimita yung pagpasok ng mga essential nutrients na kailangan ng ating katawan sa pang-araw-araw na pagdaan ng araw, no, para maging healthy tayo. And pangalawa, ang hindi pagkain ng balanse, pwede po yang masira yung composition ng ating microbiome at nagiging dahilan po ito para hindi magkaroon ng absorption ng nutrients sa ating katawan. Okay? Next slide. So, ano nga ba ang sinasabi ng isang healthy gut microbiome? So, ito po ang isang halimbawa. Ang itsura ng healthy gut ay ganyan po. It's a combination of microbacteria, of fungi, of virus, no, and of bacteria. At ito pang mga microorganisms na ito, meron po itong mga specialty. May mga microbes na ang specialty nila ay i-digest ang mga gulay. May mga microbes na ang specialty nila ay i-digest ang kinain natin na meat. Meron ding microbes na ang specialty nila ay i-digest ang mga mamantika sa pagkain natin. At meron din na microbes na ang specialty nila ay i-digest ang mga carbohydrates. So ano ang mangyayari kung nagsimula tayo as a mixed, no, healthy gut microbiome? Nagkakaroon po tayo, eventually kapag nag-consume tayo ng high-fat diet, mas namumutawi o mas nagiging populated po yung blue, which is yung mga microorganism na nag-specialize na mag-breakdown ng oily foods. At nagkakaroon po ito eventually through time, mas nadodominate nila yung tummy natin kasi doon nasanay ang ating bituka sa ganong klaseng pagkain. So eventually, pabawas yung mga food na like nakikita nyo, yung bread, especially kung hindi tayo palakain ng healthy carbs, especially kung hindi tayo palakain ng gulay. So eventually, nagkakaroon po ng imbalance at dito po nagkakaroon ng unhealthy gut microbiome. Ngayon, ang tanong, pwede pa bang maremedyohan or maibabalik pa ba sa dati? Next slide. Actually, kung nagkaroon na po ng uh, imbalance, no, sa ating microbiome, gumagawa po ang ating katawan, no? Sinusubukan niya sa abot ng kanyang makakaya
na mag-generate ulit or buuin ulit ang building blocks. Even though meron tayong damaged gut. Sad to say, although sinusubukan ng ating katawan to regenerate yung mga nasira, hirap po siya dito. No? Hindi po madali para sa kanya. No? Kaya nga, wag nating hayaan, no, na ma-damage ito eventually to the point na hindi na siya makahabol. Dahil ano magiging resulta nito? Illness, no? Or sakit. And kadikit ng bawat sakit ay gastos po, no, para sa atin. So ayaw natin. Okay? Next slide. So, simple tips lang, ano bang mga lethal things na ginagawa natin sa ating mga pang-araw-araw na pagkain na hindi natin napapansin pero actually deadly. So number one, left and right side na chips. So chips are nutrient poor. Actually, hindi nga siya matatawag na food eh. Kasi wala po talaga siyang nutrients, wala po siyang amino acids which are essential, no, sa pag-build up ng healthy gut microbiome. So ang meron po siya, marami siya, sagana siya sa preservatives. Wala po yung amino acids na pwede ring makakontrol, no, ng healthy microbiome natin na kailangan may effect din sa ating moods, no, sa ating concentration. So, iwas po tayo dyan. Next slide. Ano pa? So yung pag-take po ng mga antibiotics na hindi kailangan, especially kung hindi po prescribed ng doktor. Every time we take an antibiotic on our own without the doctor's prescription, ang ginagawa po natin ay minamanipulate natin yung ating own microbiome. And sometimes, imbis na makatulong po siya, ay lalo po siyang nakakasama. Alam niyo ba na merong isang sakit, no, na kada intake niyo po ng antibiotics na didisrupt po yung normal microbiome at lalong napapasama kasi, no, nagkakaroon po ng imbalance. So hindi napapabuti kung imbis ay napapasama pa on the side of the patient. Hindi natin sinasabi na we don't take the antibiotics but we take it responsibly, kumbaga. Okay? Next slide. Ano pa? So meron pa. So ang stress, no? Ang stress is one factor that kills the gut microbiome. So as much as possible, we must learn how to manage our everyday stress. So kung stress ka sa asawa mo, dapat marunong ka mag-manage. How do you handle that sa mga bata, sa mga daily activities, sa mga bayarin? Of course, nandyan lang siya parate. It's just how do we manage that stressors, no? Okay, next slide. So, kung nandyan pala, no, yung mga pang-araw-araw, nandyan din sa paligid ang way paano natin mai-improve o mapapaigi pa ang ating healthy microbiome. So, number one is engage ourselves with exercise. So, magsimula tayo sa maiksi, no, na exercise na kaya natin and slowly we progress. No, bakit exercise? Nakaka-release po ito ng mga happy hormones, no, nababawasan natin ang stress natin kahit papano. And if we do it on a regular basis, so masasanay ang ating katawan, mas nagiging consistent ang release ng hormones, mas mababawasan, no, yung ating pagiging moody. Next is, kasabay nito, sabayan natin ng healthy diet, syempre. So if we are fond of eating mga oily foods na yan na tinatawag, high in preservatives, high in sweets, we have to change that kind of diet if we want to improve our own wellness. And syempre, alam natin, although we take yung mga foods na healthy, the nutrients, the amino acids, the essential amino acids, and the vitamins that are present in that food is not enough. So we have to take additional, no, from outside sources through the use of our supplements, no? And syempre, hindi tayo kukuha ng mga basta-bastang supplements kung hindi doon lang naman sa ating mga trusted sources. Okay? Next slide. And
Kagaya niyan, so kung pag-iisipan, ano ba ang mga supplements, no? Na trusted, nandiyan. Siyempre, nandito na, nakikinig na kayo sa ating PNC. Nandiyan ang Herbalife. And dahil trusted, we have been recognized as a super brand in the Philippines. No? Napakaraming line of products po na pwede nating pagpilian. Depende kung ano ang gusto nating target. So, ask your coaches about ano nga ba ang tamang supplement para sa atin. Next slide. At dahil dyan, saan ka pa ba? So, ilang taon na tayo, number 1 in the world when it comes to meal replacement and protein supplements combined. Number 1 in the world when it comes to weight management and well-being. And number 1 in the world when it comes to active and lifestyle nutrition. So with that, I hope marami kayong natutunan. Thank you for listening. See you again next time. Back to you, Coach Chow. Wow, grabe, napakadami nating information today. Ayan, so let's say thank you naman po kay Coach Eric. Yan, sa comment section po, 'di ba? So very important talaga na maayos ang ating gut. Yan. Thank you so much po, Doc Eric, sa ating special topic for today. All right, and of course, syempre meron pa po tayo tomorrow. Magkita-kita po tayo tomorrow. Yan, so please share the flyers po to everyone. Para nakakilala niyo po, lalo na po yung makaka-benefit po. All right, nito po